Talagang napakasarap itong ginawa nating pandesal chicken asado. Parang nabibili sa mamahaling bake shop, pero kaya pala natin gawin sa bahay. Ayan, malambot pa rin kahit ilang oras na natin itong na-bake. Madali lang talaga itong gawin. Perfect ang ating pagkagawa. Tingnan nyo naman, ay ang sarap, nakakatakam. Paano gawin? Ay nako, napakadali lang to. So dito sa ating mixing bowl, paghaluin lang po yung ating bread flour. Pag wala tayong bread flour, ay pwede naman tayong gumamit ng all-purpose flour. So paghaluin lang natin yung ibang mga sangkap tulad ng konting asin, sugar, at saka instant dry yeast. Kailangan din natin ng isang itlog, melted butter, mga about 3 tablespoon lang po, at saka 1 cup of fresh milk. Slightly stir lang natin ng konti, at pagkatapos ay gumamit tayo ng dough mixer. Pwede din naman tayong magmano-mano, kaya lang medyo matagalan yung ating pagmasa. Dahil nga sa gumamit tayo ng dough mixer, mga about 5 to 10 minutes lang po ang pagninid. Pag medyo sticky po itong ating dough ay naglagay po tayo ng 1 tablespoon of all-purpose flour. At pagkatapos ay lilipat na natin dito sa na-grease natin na bowl. Para hindi dumikit ang dough dito sa bowl. At pagkatapos ay ifo-form lang natin ang pabilog. Pag ganito na po ka-elastic yung dough ay perfect po to pag magawa na natin ang pandesal. Nilagyan ko nga pala ng konting oil itong aking mga kamay. Sobrang madikit po kasi. And then, pahira natin ng konting oil sa ibabaw. At takpan lang muna natin at hayaang dumoble po ang size nitong ating dough. Gagawa muna tayo ng chicken asado filling para sa ating pandesal. So, magpainit lang ng konting mantika and then igigisa lang natin itong ating mga spices tulad nitong bawang at sibuyas. Lulutuin lang natin hanggat sa medyo lumambot po itong ating mga spices. At saka idagdag na natin itong ating boiled chicken. Mga 1 and 1/2 cup boiled and shredded chicken thighs po itong ginamit natin. So pagkatapos timplahan na natin ng soy sauce at saka oyster sauce, konting sugar. Kasi asado nga, naglagay tayo ng star anise. Lalagyan din natin ng konting ground pepper. So mix lang natin. Stir-fry lang natin ng mga about 5 minutes. And then, lalagyan din natin ng konting seasoning at saka dissolved cornstarch. Continue cooking lang po ng mga about 30 seconds at pagkatapos ay hanguin muna natin at isantabi. At dito naman sa ating dough, so punch the dough down at hatiin natin sa dalawa. So, lalagyan lang natin ng konting flour itong ating chopping board para hindi po dumikit ang dough. Ito na po, hinati na natin. At pagkatapos ay ikakat lang natin into 6 pieces each log. At ifo-form lang natin into a ball. At pagkatapos ay gumamit tayo ng maliit na rolling pin. Maglagay lang ng about 2 teaspoon of chicken asado filling. Then, gather the edges. Make sure po na intact po ang pagka-close nitong ating pandesal. Seal tightly. At pagkatapos, roll into a ball. So, ganyan na po. And lay it or roll it in breadcrumbs. I-arrange lang natin dito sa baking tray. Takpan at hayaan lang natin ng mga about 30 minutes. Preheat oven about 350 degrees Fahrenheit. At saka ibibake na natin itong ating pandesal ng mga about 18 to 20 minutes. At eto na po yung ating ginawang pandesal chicken asado. Ay naku, ang sarap. Ang bango ng ating kitchen, amoy bake shop. So tara, mag-coffee na muna tayo mga mamshay.